pababa, huwag paloloko. Mag-ingat, magbantay, modus. Lumang modus operandi na ang bunggo kuno pero hold up pala ang gimmick nila. Magmanman ang biktimang nag-iisang nagmamaneho. Kung babae ang driver, mas gusto nilang sindakin. Panoorin ang estilo ng mga ito. Sa mga babaeng mag-isa lang sa tuwing magmaneho, maging inerto. Si Beng, habang nagmamaneho, nagulat nang may bumangga sa likuran ng kanyang kotse. Sa pagkakalang aksidente ang nangyari, agad siyang bumaba sa kanyang sasakyan. Pagtingin ko, yung bumper ko sa likod, pinagtaasan niya kaagad ako ng boses. Sabi niya, bigla raw ako huminto. Ako raw ang mali, bayaran ko raw siya. Dalawang lalaki raw ang sabay na sumisigaw sa kanya, kaya agad siyang nabalot ng takot. Pero estilo lang pala ito ng mga kulokoy. Bigla silang nagdeklara ng hold up, ibigay ko raw lahat ng pera at alahas ko. Huwag daw akong mag-iingay kung ayaw ko raw madisgrasya. Halos 200,000 piso ang halagang nakakuha mula sa biktima. Ang matindi rito, pinaghihiwalay ng kanyang katawan. Mabilis na kiskapo ang mga dorobo matapos siyang hold upin at pastusin. Sa tanggapan ng pulisya ng Manila Police District o MPD, inilarawan ni Beng ang itsura ng dalawang hold-upper. Maaari natin silang kasuhan ng robbery at saka yung panghihipo naman, maaari din natin silang kasuhan ng act of lasciviousness. Doon sa robbery, maaari siyang makulong ng 12 taon. Doon naman sa may act of lasciviousness, maaari siyang makulong ng 4 na taon, isang araw hanggang 6 na taon. Narito ang cartographic sketch ng dalawang hinayupak. Mukhang maigi. Itimbre sa T3 kung may impormasyong nalalaman sa mga ito. Narito ang iwas tips. Kapag binanggang inyong sasakyan sa alanganin o tagong lugar, huwag bumaba sa inyong sasakyan. Siguraduhin huminto sa matataong lugar at tumawag ng 117 para humingi ng responde bago humarap sa nakabangga. Iwasan dumaan sa madidilim at hindi mataong lugar nang hindi ma-corner na mga putok sa buhong hold-upper na tulad ng mga ito. Batang Pinoy photographer, sasaluduhan natin sa karangalang hatid sa ating bansa at sa kanyang kawang gawa. Panoorin at hangaan ang kanyang mga obra. Sa unang tingin, akalain mong ipininta ng kamay ang mga larawang ito. Pero kung susuriin, isa itong kuhang larawan at mga totoong tao sila. Ang mga obrang ito ay hindi imported, kundi kuha sa lente ng purely Pinoy na si Nicolo Cosme. Influence ko kasi is very much religious-oriented kasi lumaki ako sa simbahan. So yung family ko very religious-oriented din. So marami dun sa mga works ko na makikita nyo or nakita nyo ay influenced ng Christian iconography. Kaya naman, nang mapasabak siya sa 2011 Asia Pacific District Photographic Competition of the Professional Photographers of America o PPA, si Nicolo ang nagkamit ng unang pwesto sa parangal. Dito nakilala ang winning piece na The Brotherhood of Men. Ang picture ni Nicolo, 7 lalaki na napunta sa isang direksyon para sa isang pangarap. Bukod dito, nagtuturo rin si Nicolo sa ilang pang mga batang mahilig sa photography para ibahagi ang kanyang talento ng libre. Dahil dyan, saludo kami sa iyo, Nicolo. Isa ka sa certified huwarang kabataan ng ating bansa. Kung meron kayong reklamo o personal na karanasan sa maling pamamalakad ng mga otoridad o ahensya ng gobyerno, ilabas sa mga cellphone at kumuha ng litrato o video. Ipadala sa aming Facebook page. Hanapin lang ang T3 Kapatid Sakot Kita o sa aming email, t3kapatidsakot kita@gmail.com o tumawag sa aming hotline numbers 355-5702 o 0918-983-T3T3. Tandaan, ang aming aksyon ay nakantabay sa inyong sumbong. Sa pagbabalik ng pinakamaangas at pinakamatapang na palabas sa telebisyon, makijamming tayo sa rap na Patama sa Mga Loko, hatid sa atin ng Beatbox Gore. Sasagot kita, kapatid. Mga bilanggong, kailangan ng tulong ang binigyang pansin ng aming agarang aksyon. Abangan!
Kailan nagiging paraiso ang isang bilangguan kapag may sumusunod na reformang itinakda sa mga preso tulad ng sasagutin namin pangangailangan ng mga nasa Provincial Bulacan Jail? Sinong mag-aakala na nasa loob ng Bulacan Provincial Jail ay may nagtuturing ang isang malaking pamilya? Ang mga bilanggo sama-sama at nagtutulong-tulong na mapaunlad ang kanilang lugar pati ang kanilang mga sarili. Pinagtuunan namin ng pansin ay yung pag-aaral ng kaalaman ng mga hindi nakapagtapos. Magkaroon sila ng pagkakataon na makapagtapos dito sa pamamagitan ng ALS, yung Alternative Learning System. Ang mga bilanggo sama-sama at nagtutulong-tulong na mapaunlad ang kanilang lugar pati ang kanilang mga sarili. Dito, mas nakita ang pagkakaisa mga inmates dahil sa pagpupursige nilang matapos ang kanilang kapilya. Kaya naman kaisa ng T3 ang San Jose Builders na matulungan ng Bulacan Provincial Jail na matapos ang kanilang chapel at bagong silid-aralan. Ito ang ilang materyales para sa inyong chapel at silid-aralan. Ang mga detinado ng Bulacan Provincial Jail, unang-unang tulong na rin ng TV5 at yung San Jose Builders. Tulong-tulong para mabuo po ang chapel. Panawagan, sino man po nakita kay Marie Fatima Odronia, 21 anyos, may taas na 4'8" at kulot ang buhok. Siya po ay huling nakita suot na black jacket, black cap, pink blouse at red leggings. Si Marie Fatima ay tulala noong panahong nawala sa kanyang pamilya. Kung sakali mang napagawi siya sa inyong lugar, pakitawagan po ang numerong 0912-884-3508 kaya 0923-555-4646. Maraming salamat. Doon sa sa saludo kita, kapatid. Mag-aanyaya tayo sa mga viewers. Kung meron po kayong kilala sa inyong komunidad, Ayun. nakahanga-hanga, Maganda yan. meron pong ginagawang kabayanihan, Ayan. it doesn't have to be a government official, mas ordinaryong mamamayan, i-email niyo po sa amin para mabigyan po namin ng espasyo rito at mabigyan papuri. Galing talaga pala ni Turo Rafi ka mag-isip. Akala ko puro high blood lang eh. Ay, hindi naman. Di ba? Tama. Sa inyong komunidad. Tama. It could be your father. Yes. It could be your brother, sister, or neighbor. Tama. Di ba? Ako Bigyan naman, natin pugay. sakaling meron mang mga lugar dyan na medyo sariling pagsisikap na dapat ma-feature dito, gawin niyo po para makita at saluduhan din sa inyong mga ginagawa. At ang advice ko nga, imbis na palagi na lang pintor, yung mga Pinto. mamaya. Bakit pinto? Yung mga artist. Ganun ba? At saka imbis na yung mga preso, Oh. kung ako personal opinion ko, Preso. sana yung tulong, ibinigay na lang natin doon sa mga nagsusumikap. estudyante na mahirap na sumikap, Ayun. walang maupuan na tamang upuan, pwede sa ilalim ng puro ng mangga. Yun dapat tinutulungan. Bakit yung mga preso? Ayun, okay. Aking opinion lamang. Kaya nakikita ko ng liwanag sa iyo. At nakikita ko ng pagbabago sa iyo. Hindi, dapat sila bigyan ng Naway maliwanag. Ito tuloy-tuloy. mga nakapaligid sa atin. Yan, okay, Basbasa sige. natin na sana ay Holy Spirit. Hallelujah. Kasi sila yung mabasbasan. Sama mo na niya si Luela. Oo. Di ba? Next time, huwag na yung mga preso. Ayan, oo. Marami Marami naman. appreciate para reformation, Ayan, kasama sa oo. reformation Oo. process, para magbago sila, tutulong sa pagbabago. Pero meron pa mas nangangailangan talaga ng tulong. Yung mga mahihirap na mga kababataan natin. Ikaw, Tun. Yung mga nasa tawag nito, depressed areas. Ayun. Di ba? Bigyan natin tulong. Yung Buhusan natin sa saluduhan kita kapatid. Ayun, na dapat Isa pa rin yun. yung sa saludo. yun. Dapat Yung mga yung mga mahirap. mas maganda nga yung mga nagta-traffic diyan, nagwawalis sa Traffic kalsada. enforcer. Oo. Pulis, kasi palagi tayo bumabarat ng pulis. pulis din. May pulis Yeah. na gumagawa ng kabayanihan. Ayun. I-picture natin para naman sabihin patas tayo. Barangay Hindi chairman yung puro din. mga May mga chairman din na mababait. Oo. Oh. Oo, mababait. Kaya, Meng, ha? Kung nakikinig ka, Si Meng. sana Sino si Meng? maliwanagan ka rin. Yung kayo rito ha. team leader. Kayo ng, rito, makapaligid. Ikaw, Romel Bugay. Wala tayong live ngayon dahil sa'yo. Yun. kita mo? Likod mo. Sa likod mo. Marami pang oras. Ay, pang oras. Ayan. Kasi kailangan paminsan-minsan pangaralan natin. mga Pangaralan ito. natin. Kung kaya natin Kasi pangaralan live sila. na live tayo eh. Yeah. Makikita na hindi talaga tayo hindi taping to. Ayan. Sige. Bago tayo magtapos mga tol, kumustahin po natin mga balitang. Kaya niya po sinisan kasi ayaw niya papangaralan eh. Ayaw. Ayaw niya Ayaw, marinig ng magaling. action. Oo, Sige. Abangan niyo sa action.
Ay, talaga naman, oh. Cheryl, anong malaking balita ngayon? Mr. B, yan bang pagbabagong yan, baka naman pang isang araw lang yan. Ha? Hindi, pero Mr. Tuloy-tuloy B, na to. doble ang keyword natin today. Dobleng aksyon dahil nga sa demolisyon sa San Juan kanina at ang maaaksyong unang taping ng Born Legacy sa Maynila. May dobleng bangkay din tayo, isang nakasilid sa drum at isa pang bangkay sa loob naman ng maleta sa NAIA. At ito, ang kapatid dating si Sharon Cuneta, nagsalita na ukol sa issue na anak daw sa labas ni Kiko ang inampun niya. I'm sure gusto nyo malaman ang sagot Ayaw dyan. ko. Kaya Wala. wrap up na kayo dyan para action na. Salamat, Cheryl. Chismis yan. Ayaw namin makialam dyan. Ayaw. Susunod na po ang aksyon, makimbibityo. Okay. At yan ang 30 minutong aksyon. Ora mismo, si Rapi Tulfo Kinin. Daghang salamat, mahal gabi. Magandang hapon po, magandang gabi na rin. Salamat sa inyong titiwala, Ben Tulfo. Buenas noches, hasta la mañana. Ako po si Erwin Tulfo. Iwan namin sa inyo ang aming bagong kapatid dito sa T3, si Beatbox Store. Hanggang bukas mga kapatid, ito ang pader ng serbisyo publiko T3. Ang bumangga, iba. Yo. Boom, 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 push. May dalawang kotseng nagbanggaan sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Aling nabangga, bumaba para ayusin. Dalawang mama nakabangga, bumaba din. Sabay, pasabi miss, hold up to. Akala ng ali pure, hold up lang, Diyos ko day. Manyakis din pala.